Amen, amen. Praise God. He is our God. Amen. Amen. All right, let's all stand up, please. And as I told you this morning, itutuloy po natin this time. We learned about the details of God's attribute. Kanina sa ating pong Sunday school. Now we will talk about its application sa buhay po natin. It's very important, as I said, wala nang sasaya pa sa buhay Kristiyano na kilala mo ang Diyos mo. Napakaganda nung awitin po kanina. Can you say, the question is, and upon hearing that song, masasabi kaya natin na tayo mismo, we have a testimony to share na masasabi natin, He's our God. Dumating na ba tayo sa punto? Young people, dumating na ba kayo sa punto na nasabi nyo, that's my God? Yeah. Minsan, pag sa ibang tao, may iniidolo kayong mga young people, basta nasasabi mo, yan ang idol ko. Ha? Eh, nasabi na ba yan natin sa Diyos? That's my God. The same thing with us, church. Nasabi na ba natin yan? Eh, masasabi lang po natin yan kung kilala natin yung Diyos natin. And praise the Lord, we're inside the church na kung saan patuloy na ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Amen! Amen. Leviticus chapter 11, verse number 45. We will continue now with our preaching. And I believe that this will be God's message to us. And napaka-importante na patuloy nating malaman ang application ng attributes ng Diyos sa buhay po natin. Leviticus chapter 11. Leviticus chapter 11, verse number 45. Leviticus chapter 11, then mamaya pupunta tayo sa New Testament, which is another passage. I-ready nyo na po ang 1 Peter chapter 1, verse 16. Mamaya pupunta tayo sa 1 Peter chapter 1, verse number 16. Unahin lang natin yung Leviticus 11:45. Are you ready? Amen. Now the Bible says in Leviticus chapter 11, verse number 45, For I am the Lord that bringeth you up out of the land of Egypt, to be your God. Ye shall therefore be holy, for I am holy. Let's go to 1 Peter. Open your Bibles, 1 Peter chapter 1, verse 16. Are you there? Amen. Because it is written, Be ye holy, for I am holy. Be ye holy, for I am holy. This morning, I'd like to talk to you in the subject, living in God's holiness. Living in God's holiness. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Thank you for the choir. Thank you for the special number, O God. Thank you for the Sunday school lesson. Thank you, O God, for allowing us to be a part of the ministry through our giving of tithes and offering. And thank you, O God, for bringing us here this morning. At naniniwala po kami, Panginoon, that it is your plan for us to be in the church this morning. Plano niyo po, Panginoon, na patuloy kami muling makapakinig na inyong pong mensahe, O Diyos. Thou knowest my prayer, O God. Thou knowest what's in my heart. Simula pa kagabi ay nilalapit ko po ito sa inyo, Panginoon. Hanggang ngayon, bago po tumayo din sa pulpito, Panginoon, lumapit po ko sa iyo. Up until this very time, nilalapit ko po sa inyo, patuloy niyo po kaming pangunahan, O Diyos. This is not my message, O God. This is your message. I'm just a courier of your word. Please preserve my voice and please continue to give us all the right attitude towards the message that we'll be hearing this morning, O God. And we're asking you to please continue to provide us with your wisdom, knowledge, and understanding, so that we'll be able to receive the message this morning spiritually and not carnally, O God. Once again, Holy Spirit, please continue to work through us. All the glory belongs to you only, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Now, dito po sa talata na binasa po natin, these are two passages, brethren. Alright? These are two passages, brethren, na kung saan makikita natin that there is a direct command. Alright? Maliwanag po na sinasabi po dito sa book of Leviticus and sa book of 1 Peter na ang Panginoon mismo ay nagbibigay ng command
to be holy. To be holy. Sabi ng Biblia, be ye holy. Sabi niya sa verse 45, the book of Leviticus chapter 11, for I am the Lord that bringeth you up out of the land of Egypt to be your God. Ye shall therefore be holy, for I am holy. Because it is written, 1 Peter chapter 1 verse 16, be ye holy, for I am holy. Kanina pinag-aralan po natin sa ating Sunday school lesson, God's holiness, the attribute of God, God's holiness. At napaka-importante na malaman natin, kaya natin sinimulan sa pag-aaral ng holiness ng Diyos so that we will know first kung ano ang posisyon. Sabi ko nga sa inyo kanina, ano ang posisyon ng holiness ng Diyos sa buhay po natin. And now we already know, since we studied it in the Sunday school lesson, maliwanag na po sa atin ang intention ng Diyos at kung anong papel ng kabanalan ng Diyos sa buhay ng tao. Now, it's our turn, brethren, to understand and to learn once more that as we know that we have a holy God, we should always remind ourselves as well that holy God reminds us to be holy because He is holy. You see, it is very clear in the passage, brethren, na mismong Diyos ang nagsasalita. Mismong Diyos ang nagsasalita and mismong siya ang nagko-command sa atin that we have to be holy. That's why this morning, brethren, let me remind each one of us that if you are declaring that He is your God, if you are declaring that Jesus Christ is your Lord, then therefore it should be clear in ourselves, it is clear in our mind that if we acknowledge Him as God and if we acknowledge Him as our Lord, we should live the same way He commanded us to live. Alam niyo po kaya kung sinasabi yan sa bawat isa sa atin, mga kapatid, as I told you this morning, marami po ang nakaka-misinterpret ng kabanalan ng Diyos. Marami ang hindi na nakakaunawa kung para saan ang kabanalan ng Diyos. Kaya nga nililiwanag natin dito yan, mga kapatid, para maging maliwanag sa atin kung ano naman ang dapat natin gawin ngayon na alam natin na banal yung ating Diyos. You see, most of the time, pumapasok ang tao sa loob ng simbahan and then lalabas, banal. Is that familiar, brethren? Amen? Yeah, alam nyo, bago ko ituloy yan, let me establish you first God's holiness. Let me establish first this morning ang kabanalan ng Diyos. Alam niyo po ba, God's creation is definitely, I believe that you will agree with me with this. God's creation is definitely the best thing that happened in this life. It is the God's creation. Alam niyo po, wala nang, kung meron man tayong pwedeng sabihin, ano kaya pinakamagandang pangyayari sa mundo? Nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Nung sinimula ng Diyos ang creation, that's the best thing that ever happened. Huwag na tayong maghanap ng kung ano pang magandang pangyayari sa mundong ito. When God started His creation, that's the best thing that ever happened. You know why? Because God's creation determines or demonstrated well the greatness of God. Ang kagandahan sa creation, huwag nyo, ito mga kapatid, sa Bible School, Bible students, let me just remind you, you are blessed that in our Philippine School of Scriptures, we have a specific subject about Genesis. Alam niyo po bakit? Kasi importante na kilala mo yung lumikha sa iyo. Alam niyo mga kapatid, pambira, wala naman sigurong anak dito, bagamat nakakalungkot man. Hindi ko naman nila lahat, pero may mga storya tayong maririnig na may mga pinanganak na bata na hindi na lumaki sila, hindi na nila kilala yung kanilang magulang. Pero ilan-ilan lang po yun sa kwento. Ilan-ilan lang, bagamat marami na rin ang nangyayaring ganyan, pero generally speaking, walang sino mang naging anak na hindi natuwa na kilala niya ang kanyang magulang. In fact, nakakalungkot sa mga anak kung hindi mo kilala ang iyong tatay at nanay. I mean, kilala mo ha? I mean, kasama mo sa bahay pero hindi mo kilala. You see, yan ang nakakalungkot ng bahagi sa buhay mo. Pero ngayon sinasabi ko sa inyo mga kapatid, sa pinag-aaralan natin, God's creation demonstrated well the greatness of God. Bakit?
Kung titingnan natin ang creation ng Diyos, it declares the glory of God. Mga kapatid, again, uulit ko. God's creation declares the glory of God. Sabi ng Biblia, the heavens declare the what? The glory of God. And the firmament showeth His what? Handiwork. Ay kung titingnan mo na lang, ngayon na lang, bagamat medyo makulimlim yan na lang, isipin mo kung paano yung liwanag na yan nagmula You see, paano nasusustain yung liwanag tuwing gabi, pag maayos ang panahon, makikita mo, ang daming bituin sa langit, merong magandang iba-ibang formations na nakikita natin sa buwan. Bagamat yan ay napag-aaralan natin sa siyensya, pero nais ko sabihin sa bawat isa sa inyo, nais ko pong ipaalala sa bawat isa sa ating ngayong umaga, yan ay picture ng kadakilaan ng Diyos. God's creation declares His glory. God's creation reveals the whole attributes of God. You see that? God's creation reveals the whole attribute of God. Bakit ko po sinasabi yan, mga kapatid? It's because kung titingnan natin, mga kapatid, God is omniscient. He is all-knowing. Yun na lang isa You see? Alam ng Diyos, up until this very time, maraming nakakapagsabi na marami pang hindi natutuklasan ng tao when it comes to the creation of God. You see, ako, pinapanood ko yan, kasi minsan pinapanood ko yan doon sa, andyan si Ma'am Yang, pinapanood ko yan doon sa dalawang bata. Ang gustong-gusto ko, pag pinapanood nila, pinapanood namin sa YouTube, pinapakita ko sa kanila yung mga animals, pinapanood namin yun sa mga, patungkol sa mga hayop, sa mga creatures na nandoon sa dagat, sa ila. Alam niyo, minsan sinasabi nila doon, marami pang nasa ilalim ng dagat na mga iba't ibang klaseng creatures na hindi pa natutuklasan ng tao. Kaya nga yung iba, gawa-gawa na lang ng kwento Gumagawa-gawa na lang, sarili-sarili ng kuro-kuro. Pero iyon lang ay patunay, mga kapatid. Na-amaze pa rin sila lahat up until this very time, at this very point of our life, ay marami pang nadidiscover na hindi inaakala ng tao because that's God's creation. Only God knows para saan yan. At only God knows hindi lang kung para saan yan at kung anong gamit yan. Hindi natin pwedeng abutin yan because He is the omniscient God and we cannot reach His mind. God's creation declares His glory. It reveals His whole attribute and it proves the reality of God's existence. Kaya nga, mga kapatid, alam nyo, pag may makausap kayo, marami naman na kayo mapapanood yan. Napakasimple lang. You see, it only takes a fool. Sabi ko nga, wala dito si Mama Rinelli, pero yun ang sinasabi ko, mga kapatid. An atheist will only, anong totoong kalagayan ng isang taong di naniniwala sa Diyos? Paninindigan niya lang yung kanyang kamangmangan. Atheist ka na Ganyan lang, gusto niyo maging atheist? Manindigan. In other words, masakit man pakinggan, paniwalain mo lang yung sarili mong tanga ka. Atheist ka na. Bakit? Akalain mo, titingnan mo lang yung creation. Yung puno, alam mo ba paniniwala na mga hindi naniniwala sa Creator God? Brethren, listen to this, young people. Alam niyo po ba yung paniniwala niya? That from nothing comes something. Kita niyo to? Nagturo ako niya sa Genesis. Pinasa ko na yan kay Sir Maki. Kita niyo to, mga kapatid. Ano nakikita niyo to? Wala. May lalabas na tao dyan. Ano sasabihin natin? Wow, magic. You see? Pero ganun ang paniniwala nila. From nothing comes something. Na kahit kayo ngayong umaga, hindi kayo maniniwala. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina paniniwalain nyo na sarili na engot ka para maging atheist ka na. You see? Bakit? Hindi madaling unawain ng isang normal na tao, hindi madaling maniwala ang isang normal na tao na may normal na kaisipan na mula sa wala may lalabas bigla. You see that? Na kaya ako sinasabi yan, mga kapatid, because titingnan mo yung creation. It's God. When you look at this plant, that's God. That's God. Yes, pinag-aaralan niya ng siyensya, pero yung panatiliin niya, yung kulay niya na yan, that's God. That's God. You look at the clouds, that's God.
You look at the animals, kahit galisin pa yan, that's God. You see that? You look on every creature that God created, everything that God had made, proves His existence. Yan ang kagandahan, mga kapatid. But then, sin corrupted. Sin corrupted everything that happened. Kaya hanggang sa panahon po natin ngayon, ang nakakalungkot na bahagi ay makikita natin, mga kapatid, that the world denies the sovereignty of God in life of every human being today. Ang nakakalungkot sa panahon po natin ngayon, because sin corrupted God's creation, the sovereignty of God is being denied. Kaya ngayon, ano na makikita mo? Marami nang malalakas ang loob na magsalita na sinasabi ko sa inyo kanina, walang creator God. Walang tagapaglikha. Walang Diyos. You see? Kaya nga makikita mo na ngayon, because of sin, the corruption of sin, even looking at God's creation, hindi mo na makikita ang sovereignty ng Diyos. Yan ang nangyayari po sa panahon ngayon. Kaya nga, but if going back to God's creation from the very beginning, in Genesis chapter 1 and even in Genesis chapter 2, brethren, makikita natin that God's creation carries the integrity of life. Yung creation ng Diyos from the very beginning has its perfect integrity. Bakit? Wala pang kasalanan eh. Hindi pa corrupted ng kasalanan. Pero mga kapatid, because of sin, na-corrupt ang creation ng Diyos. The existence of life before has the highest value. Kaya nga mga kapatid, kitang-kita natin yung kamay ng Diyos. Kitang-kita natin ang kamay ng Diyos sa creation, and higit sa lahat, kitang-kita mo ang imahe ng Diyos sa creation. You see, His connection to His creation is definitely a fellowship na gugustuhin nating makamit. Ano po ang pinag-uusapan natin dito, mga kapatid? The best creation that God had made. Everything is good. Pero binanggit ko sa inyo kanina, when God made man in His image, behold, it was very good. Behold, it was very good. Kaya nga makikita natin na sa tao, ang sukatan natin ng kadakilaan ng Diyos in His creation is not just the trees, bagamat yan ang nagsasabi na yan ay may Diyos. It's not just the plant, hindi lamang yung araw, yung sun, moon, stars, hindi lamang yan. Yung tao mismo. Tayo mismong tao. You want to see God's greatness of His creation? Look at yourself in the mirror. Look at yourself in the mirror. There you will see God's sovereignty. Meron sabihin natin ngayon, but parang hindi ko makita. Well, it's because sin corrupted. It's because sin corrupted. That's the reality. But before sin, man has a perfect integrity. Man is living in perfect integrity. The sanctity is definitely sin. Because why? You know why? Is in perfect integrity because the holiness of God is in it. Nabipreserve ng kabanalan ng Diyos ang kanyang creation. Kaya nga nung nilikha ng Diyos, it was very good. Why? Because the perfection is there. Why is the perfection there? Because the holiness of God is there. Akalain niyo mga kapatid, si Adan, naranasan niyang mamuhay na yung kabanalan ng Diyos that everything was perfect. The holiness of God is magnified. Lumalakad siya sa Garden of Eden, wala siyang kasalanan. Of course, sabi ko nga yung fellowship nila ng Diyos, intimate. Sila lang nag-uusap ng Diyos. Walang umaagaw ng atensyon. You see, yan nga sabi ko nga, yan yung isang bagay na pwede nating i-desire pero hindi na mangyayari. Bakit? Sin corrupted. You see, akalain nyo na buhay si Adan. Boy, sabi ko nga, how can the greatness of God, may picture natin sa pangyayari po na yan. But when sin happened, ano po nangyari? The creation was separated from the Creator. Before, yung holiness ng Diyos nandoon. Before, yung kabanalan ng Diyos,
nandoon, nai-enjoy ni Adan, nai-enjoy ni Adam yung holiness ng Diyos. Damang-daman niya na namumuhay sa kabanalan ng Diyos. Bakit? Everything is perfect. Everything was reserved by the holiness of God. But when sin happened, he was separated from the Creator. Anong sabi sa Romans chapter 5 verse 12? Very familiar passage. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Let's go to the book of Romans chapter 5 verse number 12. Ang sabi dyan, wherefore, as by one man sin entered into the world, and what? Death by sin. Alam nyo kung pag-aaralan nyo maigi, hindi ko sinasabing okay, pero kahit pa paano sana medyo mild kung sin lang. Ang problema, and death by sin. Yung sin, may kasama. Ang problema, buti sana kung yung consequence ng sin ay palo lang. Hindi. It's death. So, and as by one man's sin entered into the world, at sabi ng Biblia, and death by sin. Let me try to demonstrate it for a while. Alika dito, Brad. Alika dito, Brother Jay. You see, before, makikita natin mga kapatid, na andito ang Diyos, andito ang tao, the holiness of God is magnified. Kaya ano nangyayari? Ang saya ng fellowship. Everything is perfect. Gusto niyang kausapin ng Diyos, he can talk to God. Wala siyang kailangan gawin, wala siyang kailangan lalahanin, usap lang sila. May gusto siyang ingin sa Diyos, bigay. Wala siyang problemahin. Close. Nandiyan dyan sila. But when sin entered, sabi ng Biblia, as by one man, sin entered, and di lang yun, and death by sin. Ano po yung death? What's death means? Separation. That's why the Creator was separated from the Creator was separated from the creation. It's because of sin. Na nung una, andito yung kabanalan ng Diyos, it was all magnified, but because of sin, He was separated. Kaya ano sabi ng Biblia? Sa Romans chapter 3, verse number 23, very familiar. For all have, and what? Come short. Come short. Come short of the glory of God. Abot kamay niya dati yung holiness ng Diyos. But sin separated Him, that's why we come short of the glory of God. Kaya nga hindi na natin ngayon ma-achieve by our own ang kabanalan ng Diyos. It's because we come short of the glory of God. Dati namumuhay si Adan in holiness of God, but because of sin, come short of the glory of God. Wala na. Hindi na ngayon kaya ang Diyos. Thank you, Brother Jay. Nawala na. Pwede maupo na. Pwede na. Nawala na siya sa eksena. Sino na lang ngayon ang natitira? Tao. Nandito lang yung Diyos na nakaraan eh. Andito lang, kausap niya lang. Nakakalungkot isipin mga kapatid, umabot na tayo sa punto. Ito na ang inabutan natin. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kahit anong imagination meron tayo, si Adan lang ang makakapag-testify at si Eva kung gaano kasaya ang namumuhay sa kabanalan ng Diyos. Bakit? Namulat tayo ngayon, dumating na tayo sa buhay na ito na ang tao. Makasalanan, fall short of the glory of God. We cannot live in the holiness of God. Kaya nga anong makikita natin sa buhay ng tao ngayon? Ano ang namumutawi? Kasalanan. Kasalanan na lang ang namumutawi. Alam nyo ba mga kapatid, that this is the main target of Satan. Humanity is the main target of Satan. Dahil sabi ko sa inyo kanina, kung ano man yung pinakamagandang creation ng Diyos, tao yun. Tao yun. Nung nilikha niya ang tao, it was very good. At sa tao na di-display ng matindi at naipapakita ng matindi ang glory ng Diyos. Sa tao, sa buhay ng tao, maliwanag na makikita ang kabanalan ng Diyos. Kaya nga sinira niya ang tao para walang makitang Diyos.
Walang makitang kabanalan ng Diyos. Yan ang target ng Diablo. Humanity is the main target. Kaya nga ano nangyayari ngayon? Eto na. Thank you. Ano nangyayari? Dumating na tayo sa punto ng buhay, mga kapatid natin, na tayo na ay namumuhay away, fall short in the holiness of God. Kaya ngayon, tingnan niyo po mga kapatid, dahil sa napalayo tayo, kasalanan ang nakikita. Makikita natin wala ng integrity. There's no more integrity of moral character in human being. Wala na. Hindi na issue. Pinag-usapan natin yung definition kanina ng holiness. We talk about purity. Purity is not an issue anymore. Dahil sa nawalan na ng integrity ang moral character ng tao, purity is not an issue anymore. Makikita natin sa kabataan ngayon through social media, it's very rampant. Young people, mag-ingat kayo because it's very rampant na yung kinaiinggitan nyo na nagkakaroon ng mga untimely relationships. Not designed by God. Inuulit ko, not designed by God. Ano nangyayari? Yun yung tinidesign ng young people ngayon. Yung isang pamumuhay na mababa na ang integridad. You see, sabi ko nga, holiness of God is not anymore magnified. Kaya ano nakikita natin, even when it comes to fidelity of marriage, ano nangyayari? This is not, I'm going to mention this, pero this is not with malice, brethren. Ano nang makikita natin ngayon? Anong makikita natin ngayon pagdating sa relationships? Anong nauuna? Bago may kasal, the sex is already there. Bago magkasal, may anak muna. Idol naman ng maraming kabataan ngayon. Alam mo, buti din mo sila. Ba't sila? May anak na kinasalarong ayos ang buhay. Anong problema doon? Maayos naman yung buhay eh. Ay, dito ang bira. Idol na idol ko nga eh. Mambira. Okay nga, tinan mo. Talagang sikat na sikat eh. Oh yeah. It might be in their eyes. It might be in the world's view. But the question is, where is the holiness of God? Where is the holiness of God? There's no holiness in it because the only magnified is sin that put us away from the Creator. Yan ang condition natin. Satan's goal is to completely eradicate God's holiness in man. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Tandaan natin yan. Young people, listen to this. Every parents, we have to pay attention to this. Huwag tayong magbulag-bulagan kung ang mga anak natin ay wala na sa kabanalan ng Diyos. Parents, we have to be careful. Hindi natin alam na kapag ka nagbulag-bulagan tayo sa kalagayan ng ating anak, na wala na siya sa pamumuhay na ayon sa kabanalan ng Diyos, ang hindi mo alam, pinapanood mo siyang lumayo sa Diyos. I don't know, parents, kung gaano kayo kasaya. Alam mo, Brother Roy, tinan mo yung anak ko. Ang layo sa Diyos niyan. I'm proud of it. Ay, wala namang ganyang, Brad. Sobra ka naman mag-illustrate. Wala nga. Yes, ino-overact ko nga talaga yung illustration. Pero anong pinagkaiba nun? Sa nakikita nyo, ang mga anak ninyo na namumuhay sa kasalanan, but yet you agree to it. Masakit ang kalagayan, mga kapatid. Masakit ang katotohanan pag wala na tayo sa kabanalan ng Diyos. This is very familiar, brethren. I'm not your enemy here. I'm just giving you the present reality. That's why I like that message of Pastor Tim McCurdy nung sinabi niya last Wednesday. Nung sinabi niya sa atin dito, excel in your present reality. But the question is, anong present reality mo ngayon? Are you living in God's holiness? You see, hindi lamang po yan, mga kapatid. Hindi ko lamang tinutukoy dito yung nangyayari sa mga young people that even sa ating mga parents, even to us adults, the same thing can happen.
The same thing can happen. We can also live outside the holiness of God. Kaya nga mga kapatid, tingnan niyo po ang nangyayari. Yan ang gustong-gusto ng dyablo. You see, na mawala, i-eradicate niya yung holiness ng Diyos sa tao. Hindi makita, akalain mo, we are created in the image and likeness of God. Haharap tayo sa salamin. Wow! Kahit Pinoy tayo. Ha? Ang ilong ko'y pango. Pero I'm created in the image and likeness of God. We are created in the image and likeness of God. Maliwanag sa book of Genesis. But yet, created in the image and likeness of God. But there's no holiness in it. Nakikita niyo ba mga kapatid? We're not trying to attack people here, but what we're trying to attack is the sin. Kaya nga minsan ngayon, mahirap nang sabihin na, I'm created in the image and likeness of God. Do you see God's image? Oh my God, di mo sure. Rigor. Oh, dami nakatawa sa inyo. Daming nanonood kay Rigor. Anong pinupunto ko? Yun na yung image ng Diyos ngayon. Nakita niyo kung paano sirain ng dyablo? Man created in God's image, but there's no holiness of God in it. Kaya nga mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon ngayong umaga, muling mariremind at marirefresh tayo how salvation plays the great role on bringing us back in the holiness of God. Sabi ko sa inyo kanina, inilayo na tayo sa Creator. Bilang creation, inilayo tayo sa creation. But thank God that He sent His only begotten Son para muling ibalik tayo sa pamumuhay na namumutawi ang kabanalan ng Diyos. Sabi ng Biblia, mga kapatid, the only key, here's the thing, brethren, the only key to live our life in God's holiness is if we are in Christ again. If we are, kaya nga mga kapatid, familiar sa atin yung 2 Corinthians 5:17. But let me tell you, ang bigat ng talatang yan mga kapatid, if any man be in Christ, he is a what? New creature. Kailangan natin ulit maging new creature. Bakit? Kasi binabalik tayo ulit. Saan? Sa kabanalan ng Diyos. Wow, praise the Lord. Praise the Lord na ginawa niya pa rin ang kaparaanan na kahit na tayo nalayo dahil sa kasalanan, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan, para maibalik, mahatak tayo ulit saan? Sa kabanalan ng Diyos. Kung iisipin natin mga kapatid, sabi ko nga palagi, wala namang kawalan sa Diyos eh. Gusto mo magkasala, di wow. Pwede naman tayong ganyanin ng Diyos eh. Gusto mo pa mamaraan mo? Go ahead! Sino bang pupunta sa impyerno? Ako ba? Hindi ako. Kayo! Pwede naman tayong ganyanin ng Diyos. Pero mga kapatid, balik tayo doon. Tandaan niyo po, God's holiness is the perfection of His integrity, is the perfection of the integrity of His moral character. Kaya nga dahil sa kabanalan ng Diyos, because of His holiness, hindi niya tayo pinabayaan sa kabayaran ng kasalanan. That's the great thing about His what? His holiness. Dahil din sa kanyang kabanalan, bakit? Hindi siya pwedeng magpakilalang Holy God kung papabayaan niya lang tayo sa kapahamakan. That's the good thing about the Holy God. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina Sunday school, wag lang tayong basta mag-address ng, oh my God is holy, holy God, oh praise the Lord. Kaya nakakalungkot mga kapatid, maraming tao ang nalilinlang sa mga nagpapahayag na hindi nakikilala, nagpapahayag sila na sila ay sugo ng Diyos. Pero hindi naman nila napapaliwanag ang kabanalan ng Diyos. Akalain nyo, matindi ang dyablo mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, makikita natin, holiness, it is the state of being holy.
Living in God's holiness is living our life in the state of being holy. Pag sinabi natin holy, it means sacred. Na pag sinabi natin sacred, it means entitled to reverence and respect. Brethren, without God's holiness, we are not entitled to any reverence or respect. Kaya nga, ano ang makikita natin sa buhay ng tao pag wala ang kabanalan ng Diyos? There's no respect on it. And even the man itself doesn't respect himself if he will not live in the holiness of God. Kaya nga tingnan nyo, ganun na lang babuyin, young people. Wag na wag kayong kagaya-gaya sa mga makikita yung personalidad na binababoy yung kanilang sarili. Lalaki, gagawin mo sarili mong babae. Babae, gagawin ang sariling lalaki. You see? Kaya hindi ma-perfect kahit anong gawin nilang surgery, pa-trans na sinasabi nilang transformer. Kaya hindi pa rin nila ma-perfect. Alam niyo kung bakit? Wala yung kabanalan ng Diyos doon eh. How can you make it perfect if there's no holiness of God in it? The perfection of His creation depends on the perfect integrity of the Creator. And that's His holiness. Kaya nga nung nasa kasalanan tayo, hindi tayo namumuhay sa kabanalan ng Diyos, wala kang respeto sa sarili mo. And let me just remind you this morning, brethren, mas mahirap kung nagpapakilala na tayong Kristiyano, pero up until this very time, wala tayong respeto sa sarili natin. Paano ko nasasabi na wala? Paano natin masasabi na wala tayong respeto sa sarili natin? Yung mamuhay ka outside God's holiness, young people. Yung mamuhay tayo out of God's holiness, parents. Yung mamuhay tayo, everybody, kung tayo bilang isang Kristiyano ay mamumuhay sa isang pamumuhay na wala sa kabanalan ng Diyos. Brethren, I'm telling you, yan ay simpleng pangbababoy. Hindi lang simple. Yan na mismo ang walang kawalan ng respeto sa sarili. You see, bakit? Wala kang gagawin na ikabubuti ng sarili mo. Lahat ng gagawin nating plano, palaging sa ikasisira. Bakit? Walang perfection. Bakit walang perfection? Because that's outside God's holiness. Kaya tingnan niyo po mga kapatid, living in God's holiness is living a sacred life. The best thing about living in God's holiness, namumuhay ka, nakarespeto yung buhay mo. Brethren, mga kapatid, lumabas kayo ng tahanan nyo ngayon. Fathers, may suot kayo na maayos going to church this morning. Alam niyo yung sinasabi ko? Nakaranas ba kayo, tayong lahat ngayon, nakaranas ba tayo ngayong umaga ng disrespect when you are going here to church? When you are in your modest apparel, ladies, may sumibol ba sa'yo ng, uwit-wiw? Wala. Bakit? Karespeto eh. Bakit? Kasi ngayong umaga namuhay ka ayon sa kabanalan ng Diyos. Pumunta ka ng maayos ang iyong kasuotan kaya hindi ka nabastos sa kalsada. Sa ating mga kalalakihan, sa mga fathers, hindi ka pa nag-alangan si kumpare, yayain ka ngayong umaga sa inuman. Bakit? Nakabarong ka pa eh. Mamaya pag-uwi. Pagka naka-undershirt ka lang, oy pare, galing ka na sa church, tagay mo na. Tapos na eh. Bakit? Alam niyo kung bakit may ganon? It's because you cannot blame them. They're ignorant of God's holiness. Pero ang sinasabi ko ngayon mga kapatid, ang pamumuhay ng isang Kristiyano, if we're going to live it according to God's standard, according to God's morality, you're living a sacred life. Pero anong makikita natin sa Kristiyanong buhay ngayon? Pinapakita ang Kristyanismo ng mundo, walang respeto. Mga kapatid, makakita kayo, preacher, nagpipreach. Pero makikita nyo, nakamaong, naka-sleeveless na chaleko. Walang undershirt yun, sir. Kasi bodybuilder daw siya. Totoo yun, sinasabi ko mga kapatid. Punit pa yung chaleko niya. Talagang ginupit lang.
Then nagpipreach yun. Babae, mas dynamic pa sa akin eh. Bakit? Nasa yung respeto ngayon? Ano nangyari sa altar? Ano nangyari sa kanilang Christianity? Nilalaro. 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 Sa kanila, hindi nila tatanggapin na nilalaro yun. But the question is, how can you define God's holiness in that kind of living na wala ka sa pamantayan ng salita ng Diyos? Anong sabi ko po sa inyo kanina? The Lord's intention is to preserve the one, the integrity of moral character ng kanyang creation. Living that kind of life, alam natin yan. Kaya nga dito mga kapatid, pinapaalala natin, hindi ka lang Sunday Kristiyano. Monday Kristiyano ka pa rin. Hindi ka lang Sunday may service Kristiyano, young people sa eskwelahan nyo, Kristiyano ka pa rin. Kaya nga natutuwa ako dun sa mga team focus natin, mga kapatid, biyaya ng Diyos. Meron silang program sa kanilang mga grupo na nagre-recite sila ng memory verse, nagpapasahan sila sa GC nila ng memory verse. Tuwang-tuwa ako na nagme-memory verse sila, naka-uniforme, nasa school. Anong pinapakita nyo? Abay, siyempre, kung sino may babae na magme-memory verse, akalain mo, respeto yun. Sinong lalapit sa'yo para diskartehan ka ng lalaki? Paglapit sa'yo, ano kayong ginagawa na yun? Kala nagbablog ka, yung pala nagme-memory verse ka. Imagine niyo parents, kung ganyan yung anak nyong babae sa eskwelahan, re-respetuhin yung anak nyo. The same thing sa inyo, mga kalalakihan. You say, alam mo, nakakatuwa mga kapatid. Bakit? They're showing God's holiness habang nasa labas sila ng simbahan. And simply what I'm telling you, brethren, because that's living in sacred life. Kaya nakakahiya naman, kung mga kapatid, nakakahiya sa Diyos. Kung magpapakilala tayong Kristiyano, but yet, ang magnet natin, puro unsaved. Ni yung kasama mong kaibigan, hindi mo man lang nasiran. Ha? I'm talking to you young people, and even to us adults, it can happen. The saddest part is, mag-pretend lang tayo na mature tayo kasi matanda na tayo by age. But the question is, yung katrabaho mo ba, nasiran mo na? Naimbitahan mo na ba sa church? Nasabi na ba natin na, yung kapitbahay mo ba, bati kayo? O baka sabi ng kapitbahay, parang simba-simba. Iyan yung pinaka-number 1 marites dito sa kanto. You see, nakakalungkot. Kaya nga mga kapatid, sabi ko sa inyo, living in God's holiness is living a sacred life. Huwag na nating piliing mamuhay outside God's holiness. Alam nyo mga kapatid, ano nangyayari ngayon? As I told you this morning on our Sunday school, world's Christianity is full of hypocrisy. You know why? Because their interpretation of holiness in life is absolutely wrong. You know why? Bakit? Paano nila ini-emphasize yung kanilang holiness? By their ceremonies. Anong mangyayari? Kaya nga this is something that we have to avoid, brethren. Papasok sa, para masabi na sila ay banal sa araw na to, papasok sila sa loob ng simbahan, tatayo, sasabihin, makikinig doon sa nagsasalitang nakabistida. Pagkatapos, susubo ng hostya, iinom, katawan ni Kristo, macho, iinom, lalabas, banal. Para maging banal yung pamilya, kakapanganak, dadalhin sa simbahan, papaliguan yung buhok. Hindi sinampo. Pagkatapos, banal. By their ceremonies. Kaya mali ang interpretation ng holiness. Akala nila pag nagsimba, banal na. No, no. We are talking about living, not attending. Again, let me repeat that, brethren. We're talking about living in God's holiness, not attending in God's holiness. What they're doing is attending the ceremony and then pretend to be holy, and then they will say, holy ako eh. Kilala ko si Lord. What's that? That's hypocrisy.
their holiness is not only emphasized by their ceremonies, but it's also displayed on their traditional acts. Nakikita natin every Holy Week. Yan ang kapamaraanan nila ng pagiging banal sa loob lang ng 1 linggo banal. You see, sa mali pang pamamaraan, nadidiscuss na natin yan dito sa pulpito, hindi na bago sa atin yan, mga kapatid. And yet, they call themselves holy. They pray their lives to be holy pag ginagawa nila ang isang bagay na inaakala nilang banal. Pero anong sabi ko sa inyo kanina? They're in hypocrisy. Bakit? Sabi ko nga, sabi ko sa inyo kanina, after magpapapalo, para hindi mainam, mag-gym. Bago yun, mag-gym muna. Bakit? Para manhid. You see? Buti nga ako naka-gym lang eh. Yung iba, bumabatak pa eh. You see? It's in hypocrisy. Kaya nga po, ano nangyayari? Sin still has a hold on them. Mga kapatid, balikan natin yung meaning ng holiness kanina sa Sunday school. It's freedom from sin. Therefore, when you live a life, when we live our life in God's holiness, we are living sacredly. We are living a life with respect, and we are living a life freed from sin. Kaya nga mga kapatid, dapat siyasatin natin ang buhay natin ngayong umaga. As Christians and as sons of God, if we are acknowledging Him as our holy God, and if we're living our lives proclaiming that we are Christians, we are followers of God, then therefore we have to examine ourselves this morning. Are you living sacredly? Or sin still has a hold on you? You see that? Colossians chapter 2 verse number 8 is a clear warning, brethren. Ang kausap dito ni Apostol Pablo, mga ligtas. Open your Bibles, Colossians 2:8. Very familiar passage, brethren. In Colossians chapter 2 verse 8, sabi ng Biblia, beware lest any man spoil you through what? Philosophy. And what? Vain, come on, read with me. Vain deceit. After the what? Tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. We are being warned, brethren. We are being warned. Because if we will still take this bait, kung kakagatin pa natin, lalong-lalo na mga kapatid, filosofiya, naku, dyan madaling naaatake yung Kristyanismo ngayon. Bakit? We're trying to live Christianity in our own terms. Gusto natin mamumuhay tayo in our own terms. Let me give you the last point. Living in God's holiness is living a sacred life, and living in God's holiness is living a life of sanctity. Alam niyo po kung ano yung ibig sabihin? Sanctity is the state of being spiritually pure. Is spiritually pure. We are talking about godliness. Eto na. Yung sinasabi nating palasak, mga kapatid. Ako naman maka-Diyos ako eh. Naalala ko, may napanood ako, pambirang grabing kalokohan, sabi ng isang vlogger. Alam mo ko, hindi ako reliyosong tao, pero maka-Diyos ako. Alam ko na mga anak ako ng Diyos. Kaya nga marami akong asawa eh. Kasi anak ako ng Diyos eh. Yung mga mayor nga, maraming asawa eh. Ako pa, anak ako ng Diyos. Hoy, totoo po ito, sinasabi ko. Sinabi niya yan sa social media. You see how stupid that is? You see, it's because he's living his life in his own terms. Kaya nga mga kapatid, ang bagay na dapat nating iwasan, yung ipamuhay natin ang buhay Kristiyano sa sarili nating pamamaraan. Hindi mo pwedeng sabihin, magkasama yan mga kapatid. Living a holy life is living a godly life. You see, and godliness is what? Being godly is being firm in your allegiance to God. In other words, devoted. Pag sinabi mong godly ka, devoted ka sa Diyos. At pag sinabi mong devoted ka sa Diyos, listen to this, your loyalty will always be checked. Anong ibig sabihin? Madadamay at madadamay yung loyalty mo.
Pag sinabi mong devoted ka sa Diyos, loyal ka sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na deboto ka, tapos hindi ka loyal. Hindi ka deboto. Hindi ka devoted. You see, matatalo ka ng mga deboto sa ribulto. Pero pag sinabi mong devoted ka sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka loyal. Your loyalty will always be checked. The question is, ang loyalty mo ba katulad ng kay Pedro? Anong loyalty ni Pedro sa Matthew 26 verse 35? At saka sa verse 69 down to verse 75. Panginoon, magkamatayan na dito. Mamamatay ako kasama mo. At pambira, no? Loyal talaga. Mamen. Pambira. Loyal na loyal eh. You see? Mamamatay akong kasama mo. Anong sabi sa kanya ng Diyos? Anong sabi niya? When the cock crow thrice, thou shalt deny me twice. You see? And then, sa katuparan, ayun na, pinapako na si Kristo. Pinaparusahan na. Ayun na. O, di ba kasama mo siya? Ano sabi ng bata? Hanggang sa nagmura na lang siya. Anak ng pugay kamay. Sinabi nang hindi ko kilala yan eh. Huyo ba yan? Huyo. Excuse me, may friends yan. Dagdag na lang yun. Pero ibig ko sabihin, dininay niya. Dininay niya sino? Ang Panginoong Jesucristo. Pero una, grabe sa makapakaya. Loyal to Lord. Sabi nga ni Pastor, Pedro ini. Pambira, magkamatayan na. In fact, marami. Sabi nga ng Biblia, sir, eh. And so other. Gusto ko lang basahin sa inyo. Tingnan nyo, basahin natin. Para makita natin totoo. Matthew 26. Sabi ng Biblia, Matthew chapter 26. Verse number 35. Sabi ng Bible, Peter said unto him, though I should die with thee, yet I will not deny thee. Pambira, tapang na tao ah. Likewise, also said all the disciples. All the disciples. Kaso, nasa na sila nung pinapako na si Kristo? Nasa na sila nung paket na si Kristo, dala-dala na yung krus ng Kalbaryo, pinapalo, inagubit, nasa na sila? Yung nagsabi na, though I should deny with thee, yet I will not deny thee. Mamamatay man. Sabi ang maliwanag, sabi ni Pedro, though I should die with thee, mamatay man akong kasama kita. Hindi kita ipagkakalulo. Hindi pa nga namamatay, pinagkalulo na eh. Now the question is this the loyalty you have? Is this the loyalty we have today? Of course, hindi na natin maabutan yung ganong eksena. Hindi na natin maabutan yung eksena, makikita mo Panginoon Jesucristo pinapahirapan. But how about, pag nagsalita ang Panginoon Jesucristo ng prinsipyo mula sa Biblia, the question is, loyal ka pa kaya? Di ba, tahimik tayong lahat. Pag nagsalita na ang Diyos ng, ito ang standard ng pamumuhay, loyal ka pa kaya? Pag sinabi na ng Diyos na, ito ang prinsipyo, loyal ka pa kaya? Ganyan din si Pedro, nung tumilaok yung manok, tumahimik. Anong ibig ko sabihin, mga kapatid? We know that we are all guilty when it comes to living a life of sanctity. Bakit? Kasi pag-usapang prinsipyo na ng Panginoon Jesucristo, alam mo kasi, case-to-case basis yan, Brad. Depende kasi yun sa sitwasyon. Iba kasi yung buhay ni ganito. Iba yung buhay namin. Iba yung ganitong kalagayan. Iba yung kalagayan ninyo. Ang dami na nating excuses. Hindi ba pagkakalulo rin yan? Bakit? Nawala yung allegiance mo sa Diyos. Kala ko ba devoted tayo sa Diyos? Bakit pag nagbagsak na siya ng prinsipyo, simenteryo tayo? Kaaway nyo na ako ngayon. Kanina friends tayo. Mga kapatid, this is living a life in God's holiness. Living a life in God's holiness is living a life of sanctity. It's living a life of spiritually pure.
Hindi mga kapatid, ang pamumuhay sa kabanalan ng Diyos, hindi yung pamumuhay na, praise the Lord. Amen. To God be the Lord. Pow! Namamari lang. Ewan kung alam niyo, kilala niyo yun. Sikat na sikat yun. Magdadasal. Pow! Pow! Dinuraan yung mga tao, tumba eh. Ang bihira. Bilib din ako, sir eh. Bata pa, matanda pa yata ako dun eh. Pambihira, tumba rin. Eh, ano ba naman, sir? Duraan ka ba naman ganun kabaho pag di ka matumba eh? You see? Akalain nyo mga kapatid, akala nila that's holiness. Akala nila yung tahimik ka lang, pambihira. Hindi ang pagiging banal mga kapatid, yung tahimik lang. Kasi hindi gusto ng Diyos na tahimik ka lang. Ang gusto ng Diyos, nagpuproklama ka. Kaya huwag mo sabihin banal ka kasi tahimik ka lang. Maling-mali. Hindi banal ang tahimik. Ang banal yung tumatayo at naninindigan sa salita ng Diyos. Ang namumuhay ng banal ay yung namumuhay na kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos. Ang namumuhay ng banal ay namumuhay na deboto sa prinsipyo ng salita ng Diyos. And that's living in God's holiness. This morning, brethren, are we living our life sacredly? Are we living our life in sanctity? We have to check if we are living in these 2 points because that's the only time na masasabi natin we are living in God's holiness. Mga kapatid, living in God's holiness, as I end this message, brethren, living in God's holiness, the blessing is our life will be preserved. The blessing is our life will be preserved. Mga kapatid, through Christianity, we have to live our life in biblical Christianity. It's because true Christianity should be lived in the holiness of God. Kung nagpapahayag tayo na tayo namumuhay bilang isang Kristiyano, then it should be clear in our own selves that we are living in God's holiness. Brethren, tapos na tayo. But the question is, the point here is this. Hindi nilalaro ang kabanalan ng Diyos. Let me remind each one of us. Hindi nilalaro ang kabanalan ng Diyos. If we are proclaiming that we are followers of God, then His holiness should be manifesting in our life. Bakit? Therefore, if any man na tayo eh. We are already a new creature if you're sure that you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. You are a new creature. And if you are a new creature, you now have the privilege to once again go back and living a life in God's holiness. Naalis tayo ng kasalanan, binalik tayo ng Diyos, ang kailangan na natin gawin ay magpatuloy na namumuhay ayon sa kabanalan ng Diyos. This morning, brethren, it's just only between you and God. It's just only between God and us. God knows the reality of life. Are we living in God's holiness? Brethren, let us not live Christianity in hypocrisy, but let's live true Christianity as we live our life in God's holiness. Mga kapatid, I hope naunawaan natin. Ang mensaheng ito mag-aalis sa atin sa kalagayan na nagbabanal-banalan tayo. As I said, mahirap maglaro sa kabanalan ng Diyos. Pinakita ko sa inyo kanina sa Sunday School anong position ng holiness of God. Now, it's our time to practice God's holiness in our life. Again, brethren, ipakita natin sa tao na totoo yung Diyos natin. Ipakita natin sa tao, hindi tayo nakipagbaligsahan. Kaya po natin sinasabi lagi sa pulpito na ito na kailangan nating ipakita, kailangan nating ideklara, kasi ang dyablo ay hindi tumitigil na tanggalin ang kabanalan ng Diyos sa tao. Ngayon ay experience natin, we have the privilege to live it. Let's declare it and let us share it. Kaya para sa mga bisita po namin, hindi po namin kayo dinala dito para lang sa panibagong relihiyon. Dinala namin kayo dito para makilala nyo ng tama at magkaroon kayo ng totoong pagkakilala sa Diyos. Hindi kami perpekto. Lagi naming sinasabi, hindi ang baptist ang magdadala sa iyo sa langit. Pero alam namin ang tamang pamamaraan para maturuan kayong mamuhay sa totoong kabanalan ng Diyos.
Kaya nga para sa mga bisita po namin, importante kayo sa amin. Hindi kami basta lang nag-iimbita na parang may birthday. Iniimbita po namin kayo para ma-experience niyong mamuhay sa totoong kabanalan ng Diyos. Mga kapatid, as members of this church, naway sa umaga na ito, muli tayong magpatuloy na namumuhay ayon sa kabanalan ng Diyos. Let's all stand up, please. Dakilan Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa oras na ibinagkaloob niyo po sa amin. Dakila po kayo, O Diyos, sa buhay po namin. Dakila po ang patotoo po ninyo sa buhay po namin. Marami na po kayong pruweba. There's a lot of proof or evidences, O God, that we can see and we can testify of your holiness. Thank you, O God, na meron kayong attribute of holiness, Panginoon, na siyang nagpipreserve sa amin, Panginoon, sa patuloy na pamumuhay ng tamang Christianity. Once again, O God, I've done my part. All the glory is all yours, O God. Nawa, Panginoon, ngayong tikluptod na ikipag-usap po sa inyo, inyong pong mga anak, please, tulungan niyo po kami na patuloy na mamuhay sa inyong kabanalan. We need your guidance, O God. Please talk to us, O God. While the Holy Spirit is speaking to our hearts, brethren, let's make business with God. Dakilan Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli, O Diyos, at pinakita niyo po sa amin ang kailangan po naming matutunan at pinaunawa niyo po sa amin ang kailangan po naming malaman, O Diyos. Salamat at muli, binigyan niyo po kami ng pagkakataong masiyasat ang aming mga sarili. Kung kami po ay patuloy na mamumuhay ayon sa inyong kabanalan. O Lord, please help us not to be a victim of the world system, O God, to live this Christianity in hypocrisy, O God. Nawa, Panginoon, huwag niyo pong pahintulutan na kami po ay mamuhay bilang isang Kristiyano na nagbabanal-banalan, O Diyos. Ngayon ay pinakita niyo po sa amin kung ano po ang attribute po ninyo about holiness, anong attribute of holiness, anong kagandahan sa attribute of holiness ninyo, Panginoon. At ngayon ay pinakita niyo po sa amin kung paano po kagandang mamuhay sa inyong kabanalan. Naway patuloy niyo po kaming tulungan. Hindi titigil ang diablo, O Diyos, sa buhay po namin. We're not perfect, O God. We need your protection. We need your preservation. We need your guidance, O God. Thou art the great God that can only do that sa buhay po namin, O Diyos. Kaya kami po'y lumalapit sa inyo. Thank God for your holiness. Once again, all the glory belongs to you. All these things, Father, I pray in Jesus' name. Amen. I believe